Sumatin po ang biyaya, awa, habag, pagpapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Yawa. Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Sa lahat po ng inaabot ng munting channel nito sa iba't ibang panig ng buong mundo. Tayo po ngayon ay February 10, 2021. Alas 5:29 na po ang oras natin dito sa Pilipinas. At ang ating paksa ngayon ay hindi po doon sa kaunting kaalaman sa kasulatan. Mika 3:11 or Mikas 3:11. Ang mga pangulo niya ay nagsisihatol dahil sa suhol at ang mga saserdote niya ay nangagtuturo dahil sa upa at ang mga propeta niya ay nangaguhula dahil sa salapi. Gayon may sila ay sasandal sa Panginoon at mga nagsasabi, hindi baga ang Panginoon ay nasa gitna natin, walang kasamaan darating sa akin. So, muli po, tayo po ay live ngayon sa YouTube. Dito po sa ating monitor ay kasama na po natin si Brad Wilfred Bedes. Magandang hapon po bro at sa lahat ng mga kapatid kay Abayahawa, purihin at pasalamatan ang nag-iisang banal at makapangyarihang Elohim sa lahat ng kabutihan niya sa atin, Abayahawa, Prihas. Rodelio Nava, magandang hapon, Brad Eman at sa aking mga kapatid. Dito sa Kapulungan, isang mapagpalang araw po sa bawat isa, purihin at pasalamatan ang nag-iisang banal at buhay na walang katulad na si Abayahawa. Liliana Umalo Jr., pagpaparangal, pagdakila, pagluwalhati, pagpapasalamat, at pagpupuri laan lamang sa dapat. Sa kaisa-isang Elohim magpakailanman na pinakamakapangyarihan sa lahat na si Abayahawa, Shalom sa Kapulungan ni Yahawa. Francisco Lopez, magandang hapon po sa inyong lahat. At doon po sa GC, basahin po muna natin ito, Sister Lolita Corsiga, magandang hapon po, Bro Emmanuel, at sa aking mga mahal na kapatid sa Kapulungan, maging sa mga viewers, purihin at pasalamatan. May karugtong pa ho. Ayan, si Sister Lori Calderon, magandang hapon po mga kapatid ko sa Kapulungan, gayon din kay Brad Eman, salamat po kay Abayahawa. Si Sister Lorita Corsiga, andun din sa GC. And then si Sister Licia Corpayas, magandang hapon po sa kapatiran at kay Abayahawa. Si Brad Melchor Pasis, si Brad Rodelio Nava, si Brad Wilfred Bedes, Sister Vivian Mana, good morning po, Boker Tov, summer na sa amin dito sa Israel, Shalom po, Brad Eman. At sa lahat ng mga kapatid kay Abayahawa, Shalom mga mahal na anong viewers. Sister Lolita Corsiga, Abayahawa, ang banal, buhay at makapangyarihan sa lahat, magpakailanman. Si Brad Carlos Gasbar ay nandun na rin po sa GC. Sabi niya, purihin ang ating nag-iisa, banal at dakilang Elohim na si Abayahawa. Magandang hapon po, Bro Eman at sa lahat ng kapatid sa Kapulungan. Brother Delio Naba, magandang hapon po mga kapatid kay Abayahawa. Purihin at pasalamatan ang nag-iisang banal at buhay na walang bakaho katulad at kamangha-mangha na si Abayahawa.
Brad Melchor Pasis, magandang hapon po Brad Eman at sa lahat ng mga kapatid sa Assembly of Yahweh, purihin ang banal, makapangyarihang Elohim, Abay Yahweh. Sister Berisa Shirley, magandang hapon po Brad Eman at sa lahat ng mga kapatid sa kapulungan, Abay Yahweh, purihin at pasalamatan natin si Abay Yahweh ang nag-iisang Elohim na pinakamakapangyarihan sa lahat. Brad Melchor Pasis, magandang hapon po Brad Eman at sa lahat ng mga kapatid sa Assembly of Yahweh, purihin ang banal na makapangyarihan Elohim, Abay Yahweh. At sabi ni Sister Lolet, 4:16 p.m. Magandang hapon po Bro Emmanuel at sa lahat po ng aking mga kapatid sa kapulungan, ang biyaya at pagpapala, bunga ng Espiritu, ay lagi pong sumating lahat sa ating pinakamamahal na si Abay Yahweh, laang ibigay ang pinakamataas na papuri at pasalamat magpakailanman. At nandun din po yung kanyang brother husband, si Brother Nardo Corsiga. Ayan. Yun po ang ating mga kapatiran, si Brother Sam Rotone. Ando na rin po sa GC. Sabi niya, magandang hapon mga minamahal na kapatid sa kapulungan. Purihin si Abay Yahweh. At ayan, Brad Carlos, yung ating in-upload kanina na recorded, hinggil doon sa yung request, ay nasa YouTube na. Ayan. Hindi na natin mailalive. Ginawa na natin ng recording kanina. So, ibig sabihin, nasa YouTube na siya. Sir Lori Calderon, magandang hapon po Brad Eman at sa lahat ng mga kapatid sa kapulungan, purihin ang dakilang Elohim, banal at makapangyarihan sa lahat na si Abay Yahweh. Maraming salamat po. So, dito sa ating paksa, papatiunan na ho ako nga. Ito po ay panahon ng propetang si Mikas, ano. Teka, Sister Gina Makoko, magandang hapon Brad Eman at sa aking mga kapatid sa kapulungan, purihin na si Abay Yahweh. Yan. Sister Gina Makoko, 3 hearts. Ito ang ating pag-aaralan ay sa panahon ng propetang si Mikas. Ano? Para lang doon sa... Teka. Sige, habang nag-aantay lang tayo. Sister Chris Junker, purihin at pasalamatan ng nag-iisang makapangyarihan sa lahat na si Abay Yahweh. Malugod kong binabati ang napakaganda at mapagpalang araw ang lahat ng aking mga kapatid dito sa Assembly. Gayon din sa iyo, Brad Eman. At sa manonood. Magandang hapon, Sister Chris Junker. Halos tanghali pa lang yata sa kanila ngayon. Brad Edmond Dumali, magandang hapon sa lahat. Sa lahat, purihin si Abay Yahweh. Bigyan ko lang ho kayo ng background. Sa Mikas 1:1. Ang salita ng Panginoon na dumating kay Mikas na murastita ng mga karawan ni Jotam, ni Akas at ni Ezekias na mga hari sa Huda na nakakita tungkol sa Samaria at sa Jerusalem. Si Mika o Moreset, ano, yan ho ay 25 milya o 40 kilometers southwest of Jerusalem on the borderlands between Judah and the Philistines.
So, ibig sabihin, si Propeta Mika ay katulad lamang ni Propeta Amos, a man from the country sent to the cities to bring the word of Yahweh. So, ito ho ay in the days of Jotham, Ahaz, and Hezekiah. Ito po ay naglalaro doon sa 739 BC, the start of reign of Jotham, and 686 BC. Ayan. Ano ba ang pagkakatulad nito sa ating gagawing pagtalakay ngayong hapong ito? Ano? Para lang ho doon sa kaunting kaalaman. Wala ko itong kaugnayan kasi bago yung Kristo, matagal na panahon yung hula niya doon sa coming judgment on Israel. Bago pa ang Kristo ito eh. Ngayon, doon sa 3:11, para lang may ipakita tayo na kung paano nangyari sa kanila nung panahon na yun. Na yung Pangulo ay humahatol dahil sa suhol at yung mga saserdote o yung priest nagtuturo dahil sa upa. At yung propeta nanguhula dahil sa salapi. Ano ba ang pagkakaparehas sa panahon natin ngayon na 21st century? Ayan. Kaya binigyan po kayo ng kaunting background. Pero walang kinalalaman sapagkat yung hinihulaan ni Mikas, ni Propeta Mikas, ay mga tao ng Diyos. Samantalang itong mga nangyayari ngayon ay hindi ho tao ng Diyos ito. Pero may pagkakahalin tulad doon sa naging kasalanan nila nung panahon ng propetang si Mikas. Kasama rin natin si Brad Alberto Palado. Purihin, pasalamatan at mahalin po natin ang nag-iisang tunay, buhay at makapangyarihan na Elohim na walang iba kundi si Abay Hawa. Magandang araw po sa mga kapatid sa kapulungan ni Abay Hawa. Ayan. So para baka humamaya may magtanong na ano ba ang kaugnayan. Wala ho. Uunahin ko na kagad, wala. Sapagkat yun hong si Propeta Mikas ay isinugo para doon sa Israel na alam naman natin na yan ay bayan ng Diyos. Samantalang itong ating sa kasalukuyan ay hindi naman bayan ng Diyos ito. Ibig sabihin lamang, labas sila. Kaya lang may pagkakahalin tulad noong sinasabi ni Propeta Mikas na naging kasalanan ng Israel sa panahon na yon. Yan. Malaki ang pagkakaiba nila. Unahin ko na ho, malaki ang pagkakaiba. Ang magkahalin tulad lamang ay kung paano yung Pangulo ay dahil sa suhol, yung mga saserdote ay dahil sa upa at yung propeta ay dahil sa salapi. Yan. So anong pagkakaiba nung gobyerno nung panahon na yon at saka nung gobyerno ngayon at pati relihiyon o sa pananampalataya? Tatandaan nyo, yung Pangulo ng ating bansa ay hindi lingkod ni Abay Hawa. At maging itong mga reliyon ay hindi rin lingkod ni Abay Hawa, yung mga reliyon. So anong pagkakahalintulad nila? Yan. Para lang meron mo tayong makita. Brad Edmundo Mali, magandang hapon sa lahat. Purihin si Abay Hawa. Atika. Yun. So nabasa ko na pala yun. Si Brad Alberto Palado. Yan. And then Brad Samuel Gotoni, mapagpalang hapon po mga minamahal kong kapatid sa kapulungan. Purihin si Abay Hawa.
Bros Libando, shalom, shalom dito sa Assembly of Yahweh, ganun din sa mga anon viewer. At purihin siya ba Yahweh, magpakailanman, ganun din sa iyo, brad. Magandang hapon po sa lahat ng inaabot nitong munting channel na ito. 17 na po yung ating non-viewers at 8 po yung ating thumbs up. So nakapag-upload po tayo ng isang video kanina sa YouTube. Kung loloobin po, ay magpapatuloy kasi yung uploading natin, yung po ang nawala, kalimitan, mas lumaganap yung live. At napapansin po natin na marami yung ating live. Okay lang, mas maganda ako yun. Marami yung live. Kaya lang, susundutan din natin ang mga uploading. No? Para tuloy-tuloy lang ho. Walang patid. Ano? Kasi marami ho yung mga latecomers. Diyan ho sa ating mga gagawin na mga paksa. Actually, mga ano lang ho yan. Yung aking pinag-una niyan, mga 5 minuto lang, kaya lang na naging 7 doon sa aking mga konting pagsasalita. Si Star Lolita Corsiga, 3 thumbs up. Brother Sikay Lumali, magandang gabi po sa mga kapatiran kay Abay Yahweh. So dito iinog yung ating paksanin. Sigurado ho, medyo wala naman ho ang mga religion ngayon at pati ho itong ating kasalukuyang actually gobyerno ho ito ng mga tao ng sanlibutan. Hindi naman ho ito gobyerno ng mga banal. Magkaiba ho yung gobyerno ng mga banal kaysa doon sa mga tao ng sanlibutan. Meron ho talagang anak ng sanlibutan na binabanggit sa kasulatan. Sana ho, doon sa ating mga kapatid sa kapulungan, huwag ho tayong maging kabilang doon sa anak ng sanlibutan. Tao ng sanlibutan. May ganyan termino ho. 16:8 ng Lucas, anak ng sanlibutan ito. Sister Lolita Corsiga, maganda naman po ang paksa natin, bro. Opo, dahil sabihin natin, yan ho yung paksa na talagang ayon sa Espiritu. Na, siyempre, pinakikinabangan natin mga nasa kapulungan. Hindi naman pinakikinabangan ho yan ng mga nasa laman. Ang nakikinabang ho nitong ating ginagawa ay puro mga sa kapulungan. Ngayon, kung kabilang ka doon sa kapulungan na tinawag, may abayawa, may pakinabang spiritually. Kung ikaw naman ay nasa laman, hindi mo pakikinabangan ito sapagkat namumuhay ka ng ayon sa laman. So, kumbaga, baliwala lang. Mamumuhay ka ng ayon sa mundong ito, ng sanlibutan ito. Fernando Villera, walang hanggang pasalamat at papuri ang binibigay namin sa iyo, Abay Yahweh. At magandang hapon po, Brother Emmanuel, at sa lahat ng kapatid. By 48 na. Tayo po mga kapatid. Ulitin ko po ha. Iyaan si Propeta Mikas. Yung kanyang sulat ay para doon sa Israel nung panahon na yon. Nila. Ipinaalam ni Abay Yahweh doon sa mga Israelita kung ano yung naging kasalanan nila.
pagka inumpisahan natin doon sa 3:1, patuloy, tingnan natin ngayon kung ano yung pagkakapareho nitong Pangulo, kasi Pangulo nakalagay ho doon. Leader. Wilfred Betes, tama po bro, sa mga walang espiritu, hindi nila ito matatanggap, akala nila kabaliwan ang salitang pagpapakamalan. Totoo yan. Para sa kanila, yung salitang banal, siyempre, sinasabi nila tao lang, nagkakasala. Yan ang kalimitang marinig natin. Pero hindi pala. Pagka pala ikaw ay may espiritu ni Abay Hawa, yung salitang pagpapakamalan, hindi mahirap. Dahil siya yung nagbabanal sa iyo. Hindi ka naman sa sarili mo eh. Kasi yung sarili natin, wala tayong kapangyarihan para banalin yung ating sarili. Meron kong nagbabanal. At yung nagbabanal na yun yung naninirahan sa atin. Ayan. Kaya tayo nagiging banal. Kasi kung sa atin lamang, wala. Wala tayong kakanyahan. Kaya nga sinasabi nga, maliban ang tao, ipanganak na muli. Yun ho ang kalimitan wala pa sa mga tao. Yung, kung tawagin ho yan, ay anak ng sanlibutan ito. So yung ating tinatahak sa buhay, tatandaan po natin, diba, sabi nga natin, itong mundong ito, at nakasulat naman ito ay mundo ng mga patay. So talagang aalis dito yung mga banal. Hindi para manirahan dito yung mga banal. Hindi. Talagang aalisin dito ni Abay Hawa. Sinabi na niya nung unang siglo yan. Hindi rito. Kaya nga ho yung mga mangaral na magsasabi na mag-ahari yung Kristo dito sa sanlibutan ito, isang malaking kasinungalingan ho yun. Ang paghaharian niya yung kanyang mga banal. Hindi siya para maghari doon sa mga walang espiritu. Sinabi niya na paano siya maghahari doon sa mga nasa laman. Hindi ba? Kaya makikita na natin. At dito ho, sa ating gagawing pag-aaral ngayong hapong ito, dito sa kaunting alaman. Alam naman natin na mayroon tayong mga kapatid na nasa, kumbaga, ang buhay nila, although nagkaroon sila ng yaman, pero hindi sila katulad ng tao ng sanlibutan ito. Ngayon, siguro marami ang pwedeng magbago sa paglakad natin sa pang-araw-araw. Sa buhay na ito, sa buhay na ito. Wilfred Betes, bro, ngayon naintindihan na natin ang tao. Pagpapanganak ay walang espiritu. Magkakaroon lamang ito kapag siya ay tawagin ni Abay Hawa sa kabutihan ng kanyang loob. Tama. Yung mga ipinanganak talagang walang espiritu pa ho yan. Kaya kinakailangan ipanganak ang muli. Hanggat ang isang tao hindi ipinapanganak na muli, walang espiritu yan ni Abay Hawa. Ang nasa kanya lang ay yung breath of life. Yung buhay. Pero yung espiritu ni Abay Hawa, wala. Wala ho Magkakaroon lamang yun kung ipanganganak ang muli. Di ba? Kaya hanggang hindi kayo pinanganganak ng muli. Sa espiritu kasi yung iba, nagbabautismo. Sala yan. Physical, material. Kinakailangan ang bautismo sa espiritu. Hindi gagamit ng kamay ng tao. Walang kamay na gagamitin kami ng tao. Wala.
5:53 na po mga kapatid. 20 na yung ating unknown viewers. At 10 yung ating thumbs up. Ba, wala pa si Brother Ramon Recto. Kanina nakausap ko na siya ay nasa Chaong. Ay baka hindi pa tingnan nga natin. Ay wala. Wala pa dun sa GC. Ayan, si Sister Alicia Papayas. So, ang sabi diyan, ang mga pangulo niya ay nagsisihatol dahil sa suhod. Bigat yan, yung sistemang yan. And then, yung mga saserdote o mga priest nagtuturo dahil sa upa. O nagtuturo lamang sila dahil inuupahan sila. Pagkatapos yung mga propeta nanguhula dahil sa salapi. Antindihan ho. So, makikita niyo yung galaw. Halos wala pinagkaiba. Ang pinagkaiba lamang yung Brad Fernando Villara, tama po lahat, Brad Fernando. Ang pinagkaiba lang, yung sinabihan ni Nikas ay yung mga lingkod ng Diyos, ang Israelita o tao ng Diyos. Samantalang, yung nakikita ngayon natin, puro talaga, wala naman itong mga Diyos ito . Gusto lang natin ipakita dito, ipaghambing, yung naging kasalanan. Nung bayan niya, nung panahon na yun, ni Nikas, at saka ho yung nangyayari sa panahon natin ngayon. Na pare-pareho silang nasa laman. Walang iniisip kundi yung mga bagay dito sa buhay nito. Na isang araw naman ay lahat ng yan mawawala ng kabuluhan, mawawala ng saysay. Sister Vivian Mana, Brother Man, next po, topic natin kung totoo po bang lumabas nga sa Ehipto ang mga Israelites. Kasi maraming tao na kwentong kutsero lang daw po, Todaraba po. Pwede naman sis. Brad Melchor Pasis, Brad, shoot po sa basket ang mga reliyon at government po. Luwito kasi tama po. Tama po, si Abayawa po ang nagbanal sa atin, apoy na mamumugnaw. Francis J. Lopez, magandang hapon po mga kapatid ko kay Abayawa. Iniisip nila na yung nangyari na paglabas ng mga Israelita sa Ehipto ay parang kwentong kutsero o kwentong barbero. Hindi naman. Totoo yun na talagang inalis siya o inalis yung mga Israelita doon sa Ehipto. Bagay, ang hindi naman maniniwala dyan, di siyempre yung mga nasa laman, yung mga hindi maniniwala. Lato ng mga nasa laman, hindi naniniwala na mga bagay na ukol sa espiritu, magkalaban ko kasi yan. Wala silang paniniwalaan. Ricardo Quaresma, Francis J. Lopez, magandang hapon po sa mga kapatid kay Abayawa, Ricardo Quaresma, magandang hapon po Brad Eman at sa mga kapatid sa kapulungan. Purihin at pasalamatan natin ang kataas-tasan ilhim na nag-iisang banal at makapangyarihan sa lahat na si Abayawa.
Lolita Corsiga, oo nga po, kailangan po na mabautismuhan po sa Espiritu. Shirley Alvera, magandang gabi po, Brad Eman, at sa lahat ng mga tagapakinig. At kapatid kay Bayawa. Vivian Mana, ang mga Jew na hindi religious, ayaw nila maniwala. Yun nga. Siyempre kahit na anong mababasa natin sa kasulatan, talagang hindi paniniwalaan itong mga nasa laman. Sapagkat magkalaban talaga yan. Kahit na anong pilit mo, magkalaban yan. Kaya nga ho, itong ating ginagawa, hindi para, kasi yung sa reliyon talagang kaya basahin ko muna yung kay Brother Mondo Mali. Kaya nga bro, yung mga nasa laman, kasuklam-suklam sa kanila. Para pag narinig nila ang live natin, maliban na lang talaga loob niya Bayawa. Kamag-anak mo man yan o kaibigan. Totoo yan. Hindi nila kayang tanggapin yan. Yung mga bagay na ating ipinahayag, binabasa galing sa kasulatan, hindi naman matatanggap ng mga yan eh. Di ba? Lahat yan nasa laman. Magkaaway yan, magkalaban. Yung laman at saka yung espiritu, magkaaway. Tingnan nyo. Nabasa lang ako. Ito. Sa 8:5 ng Roma, sapagkat ang mga ayon sa laman ay nangagsisitalima sa mga bagay ng laman. Datapot ang mga ayon sa espiritu ay sa mga bagay ng espiritu. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan, datapot ang kaisipan ng espiritu ay buhay at kapayapaan. Makita niyo na agad ang pagkakaiba. 7. Sapagkat ang kaisipan naman ay pakikipag-alit laban sa Diyos o pakikipag-away laban sa Diyos. Sapagkat hindi napasasaklaw sa kautusan ng Diyos, ni hindi nga maaari. At ang nangasalaman, hindi makalulugod sa Diyos. Magkaaway lang. Magkaalit. Ayan. Puntahan na po natin yung ating paksa. Ayan. Tingnan ko nga ako doon sa balita. Magko-comment ako dyan, sis, mamaya. Yan sa iyong sinabi. Sige, doon muna tayo. Ulitin ko po ha. Ito pong ating paksa na ito ay wala laman yung ating Pangulo at saka yung mga nangangaral o reliyon sa panahon natin. Wala ho. Malaki ang pagkakaiba nila. Ang gusto ko lang ipunto dito ay yung naging kasalanan o katiwalian nung mga pinuno sa Israel nung panahon ni Mikas na nakita natin ngayon sa panahon natin. Ano? So, walang kinalalaman, ha? Walang kinalalaman. Ayan. Alam niyo naman ang relihiyon. Verse 1, at sinabi ko, makinig kayo sa lahat ng mga pinuno ng Israel, katarungan ang dapat ninyong pairalin. Ngunit ayaw ninyo ng mabuti at ang nais ninyo'y kasamaan. Binabalatan ninyo ng buhay ang aking bayan at unti-unting hinihimay ang kanilang mga laman. Kinakain ninyo ang kanilang laman, binabakbak ang kanilang balat, binabali ang mga buto at tinatadtad na parang karning iluluto. Darating ang araw na kayo'y dadaing kay Yahweh, ngunit hindi niya kayo tutugunin, hindi niya kayo papakinggan dahil sa inyong mga kasamaang ginawa. Kita po ninyo. Pero mo, yung Pangulo ayaw ng mabuti, nais kasamaan. Matindi yan. Pero mo, binabalatan ninyo ng buhay ang aking bayan. Aba, ay napakahirap niya.
Maltakin mong buhay kang babalatan, tapos unti-unting hinihimay ang kanilang mga laman. Tindi niyan. Ayan. 5. Ganito ang sinabi ni Yahweh tungkol sa mga bulaang propeta na naging dahilan ng pagkaligaw ng bayang Israel. Nangako sila ng kapayapaan sa mga nagsusuhol sa kanila. Ngunit pinagbabantaan nilang didigmain ang ayaw magsuhol sa kanila. Sasapit ang gabi, ngunit hindi kayo magkakaroon ng pangitain. Lalaganap ang dilim, subalit hindi kayo tatanggap ng pahayag mula sa Diyos. Lulubog na ang araw para sa mga propeta, malagim ang kahihinatnan nila. Mapapahiya ang mga manghula, pagtatawanan ng kanilang mga pahayag sapagkat hindi na sila sinasagot ng Diyos. Bayan mo ito ng Diyos, what more kung hindi ka bayan ng Diyos? Subalit ako'y puspos ng kapangyarihan ng Espiritu ni Yahweh, sabi ni Mikas, ng katarungan at kapangyarihan upang ipahayag sa mga Israelita ang kanilang mga kasalanan. Makinig kayo lahat ng mga pinuno ng Israel, nasusuklan kayo sa katarungan at binabaluktot ninyo ang katuwiran. Itinayo ninyo ang Sion sa pamamagitan ng pagpatay. Itinatag ninyo ang Jerusalem sa pamamagitan ng kasamaan. Ang kanyang mga pinunoy nagpapasuhol muna bago humatol. Nagpapaupa ang mga pari para magturo at ang mga propetan may nanguhula dahil sa salapi. Gayun may umaasa sila kay Yahweh at sinasabi, nasa kalagitnaan natin si Yahweh, kaya walang kasamaang darating sa atin. Kaya dahil sa inyo ang Sion ay bubungkalin tulad ng isang bukirin, magiging isang bunton na gumuguhong bato ang Jerusalem at ang mga burol na kinatatayuan ng templo magiging gubat. Sa atin nung binasa, ano bang pagkakaparehas ng nangyayari sa panahon natin ng gobyerno at ng mga nangangaral sa panahon natin? Nakita po ba ninyo? Yun sa panahon ng Mikas. Meron niyo yung Pangulo dahil sa suhol, and then yung saserdote, upa, and then yung propeta sa salapi. Puro material. Yan. Sana makita natin. Puro material. Pang dito sa mundong ito. Nasaan na ba tayo ngayon, kapatid? Sa kapulungan. Sa atin, hindi natin nararamdaman yung bagay na nararamdaman ng mga tao ng sanlibutan. Malaki ang pagkakaiba ng mga binanal nung nasa kapulungan at ng mga tao ng sanlibutan. Malaki ang pagkakaiba. Pero nakikita natin yung paghihirap nila. Yan para ang pandemya niya, nakikita natin yung mga paghihirap ng mga tao. Yung mga wala sa kapulungan, kasi doon sa mga nasa kapulungan, hindi naman ramdam yun. Katulad nito, yung pagkawala ng supply ng baboy, pagtaas ng presyo ng baboy, manok. Para sa kapulungan, baliwala yan, sapagkat hindi naman sila manganginain ng karne, para doon sa mga kapatid na vegetarian, wala ko yan. Hindi ko ba? Makita natin yung pagkakaiba. So, yun daw yung Pangulo, pagka binasa natin yan sa iba't ibang version, tingnan natin. Yung 3:11, kung para lang natin. Her heads judge for a bribe, and her priest teach for pay, and her prophets divine for silver. ASB, the heads thereof judge for reward, and the priest thereof teach for hire, and the prophets thereof divine for money.
BBE. Its heads take rewards for judging, and the priests take payment for teaching, and the prophets get silver for reading the future. Brinton, the heads thereof have judged for gifts, and the priests thereof have answered for hire, and her prophets have divined for silver. You leaders accept bribes for dishonest decisions. You priests and prophets teach and preach, but only for money. ERB. The judges in Jerusalem accept bribes to help them decide who wins in court. The priests in Jerusalem must be paid before they will teach the people. People must pay the prophets before they will look into the future. Its heads, ESB, give judgment for a bribe. Its priests teach for a price. Its prophets practice divination for money. So nakita natin ito sa panahon natin. Hirap na hirap yung mga mamamayan, yung mga tao. Ano? Sa nangyayari? Bakit? Dahil dun sa leader, dahil doon sa priest, dahil doon sa propeta. So yung gobyerno at yung relihiyon parehas na maibigin sa salapi. So ano mangyayari? Di ba? Ang banggit ni Mikas ay kasalanan. Pero mo yung bayan mo na unti-unti mong balatan habang buhay. Di ba? Ngayon dito Sabi doon, sinabi ko, makinig kayo lahat ng mga pinuno ng Israel, katarungan ng dapat niyong pairalin. Ngunit ayaw ninyo ng mabuti. At ang nais ninyo'y kasama. Hindi ho ba ganyan na nangyayari sa ating panahon? Binabalatan ninyo ng buhay ang aking bayan. Hindi niyan? Unti-unting hinihimay ang kanilang mga laman. Kinakain ninyo ang kanilang laman. Binabakbak ang kanilang balat. Binabali ang mga buto. Tinatadtad na parang karning iluluto. Ganyan ang ginawa ng mga pinuno sa Israel noong panahon na yon ni Mikas. Ayan. So nakikita natin ngayon dito yung kasamaan na ginawa ng mga pinuno noong mga saserdote at ng mga propeta sa panahon ni Mikas. Ang gobyerno ng tao, puro salapi. Pandemya, hirap na. Pero makikita niyo ho ba yung mga may-ari ng sasakyan? Hilong-talilong sila kung paano susundin yung pinaiiral ng gobyerno ito. Ano? Sa salita lamang ako ay walang sasakyan. Meron tayong mga kapatid na mayroong mga sasakyan. Di ba, pandemya? Sabihin, yung mga kapatid natin na may mga sasakyan, siyempre, sila yung masasagasaan kung anong ipaiiral ng gobyerno ito, sila yung masasagasaan, sila yung may mga sasakyan. Di ba? Maliwanag naman yun. Kung ano yung ipaiiral ng gobyerno ito at ikaw ay mayroong sasakyan, o kung ano man, susunod ka doon sa patakaran nila. Di ba? Laban man sa iyong kalooban, susunod ka. Nagpataw sila na kinakailangan na nung panahon ng kanina, yun daw magkaangkas, kinakailangan din barrier. So, pinatupad, 6 na raan niya tago yun ang isa. Tumagal ba? Hindi. Ilang buwan lang, tapos. So, nagkang
bumibili, yung mga tao. Para sa kanila, yung mag-pairal ng ganong sistema, sandali lang. Pero hindi na naisip na yung mga mahihirap na wala nang hanap buhay at merong konting may sasakyan, ganun ba ang ginawa? Hindi nagtagalo yun. Di ba? Nagpataw doon sa mga may mga sasakyan. Pinaglagyan ng pero ilan lang yung nakakabiyahe. Di ba? O ngayon naman, mukhang ipagbabawal yung pag-aangkas. Di ba? So makikita ninyo yung kasamaan. Anong dahilan? Dahil daw po doon sa riding Teka. Yung aking audio. Ano bang dahilan? Malakas ba? Teka, pakinggan ko yung dito sa akin. Hello? Hello, aking audio. Ano bang dahilan? Patayin ko na lang muna siguro ito. Dali lang mga kapatid at pakinga bro kung meron pa. Kung meron pang static yung aking audio. Meron pa ba? Pakitry mo nga bro. Okay na. Ayan. May problema yung akin. Itong... So, okay na. Wala na yung... Ayun. Dito sa aking isang monitor. So, you know, tuloy ko natin. Doon ako sa gobyerno ng tao. No? So, lahat ng pagkakagasusan. Ayan. May bahagya pa. Nag-e-echo pa. Okay na ba o meron pa rin? Ano nga ako kung meron pa. Sige, waiting lang ako. Meron ba ba o wala na? Okay na. Ayan. So, hininaan ko na lang yung aking volume. Okay? Sige. So, sa nakikita natin ngayon, yung gobyerno ng pangtao, tatandaan nyo, magkaiba ho yung gobyerno ng tao at saka yung gobyerno ni Abay Hawa. Magkaiba ho yan. Huwag ho kayong paligaw na yung gobyerno ng tao, parehas ng gobyerno
Wago, sapagkat hindi kailanman sinunod ng gobyerno ng tao yung lahat ng kautusan ni Abay Hawa. So, ibig sabihin, lahat nung ginawa nilang batas, lisya sa batas ni Abay Hawa. Pakatandaan po ninyo. Kaya ho yung sinasabi niya na di umano na ang Diyos ng bansang Pilipinas ay hindi ko alam kung sino yung Diyos na sinasabi nila. Alam. So para sa atin, magkaiba sila. Magkaiba ng gobyerno. So lahat ng ipinapataw ng gobyerno ng tao, doon sa kanyang mga mamamayan, talagang puro pahirap. Ayan. At pakatandaan ninyo na yung gobyerno ng tao ay sinusweldohan lamang noong mga tao. Hindi sila mismo. Kasi baka iniisip po ng marami, yung namumulo, parang sa kanya yung pera na ginagastos niya. Kaya nga ho, yung katiwalian o yung korupsyon talagang makikita natin. So, doon pa lamang malaki ang pagkakaiba ng gobyerno ni Abay Hawa at saka yung gobyerno ng tao. So, ipinakita ni Micas, ni Propeta Micas, doon sa panahon niya na yun daw mga nangungulo ay tumatanggap ng suhol. Di ba? So, ibig sabihin, korupsyon. Ganon din naman yung mga propeta, yung mga pari o saserdote dahil sa mga pananalapi, na hindi sila makapanguula kung hindi kinakailangan ng pera. So, sa madalit sabi ho, nakita natin yung panahon ni Micas doon sa sinasabi niya doon sa Israel at sa panahon natin ngayon. So, nagtatakda ngayon yung gobyerno ng tao. Dito sa atin sa Pilipinas. Hirap na hirap yung mga tao. Nagtakda sila na kinakailangan na magkaroon ng yung upuan ng bata na 12 years old. Ikaw ay privado. So, makikita mo doon na pagka pala yung bata medyo malaki, hindi magkakasya doon sa sipo upuan. Sabi ni Sister Chris Janker o na program. Sa madaling sabi, puro kahirap ang ginagawa. Tama ho yung sinasabi ni Micas doon sa Press 2. Unti-unti yung binabalatan. Yan, dito kasi sa hindi malinaw na siya umahagaw sa mga dukha ng balat nila at ng kanilang laman sa kanilang mga buto dito sa ang Biblia. Ayan. Pero doon sa magandang balita, ang sabi niya, binabalatan ninyo ng buhay ang aking bayan. Unti-unti hinihimay ang kanilang mga laman. Kinakain ninyo ang kanilang laman. Binabakbak ang kanilang balat, binabali ang mga buto, at tinatagtad na parang karning iluluto. Ay di puro kahirap. Puro kahirap ang ginagawa ng Pangulo. Nakita ko ba ninyo? Yung nakita ko ho, sana makita nyo rin. Kaya kasi nasabi ko nga ho, doon sa mga kapatid. Tatandaan ninyo na itong mundong ito ay hindi mundo ng mga banal. Ito ay mundo ng mga patay. Kaya kung ikaw ay mag-i-invest, halimbawa, at sana nakita ito ng ating mga kapatid sa kapulungan. Bakit ka mag-i-invest sa mundong ito na mundo ng mga patay? Sige nga ho. Di ba hindi? Kung ikaw ay espiritu na bayawan, hindi ka mag-i-invest. Isang malaking kamalian para doon sa ating mga kapatid na meron kung sakasakali. Kasi iyon kung gobyerno ng tao
Mahina na yung ano yan, mahina na yung aking volume. Meron pa? Meron pa ba? Mahina na yan, mahina na yung volume na yan. Ayun, sabi ni Brad Andy Lupena, ayan na, yung ating lang sa tawag dito, sa Converge, si Brad Andy Lupena, good evening po sa lahat. Yung internet, ang problema niyan, kaya static po. Ayan. So wala pala dito sa atin. Ako nag-aanod, baka ako dito sa ating buwan. So wala tayong magagawa, bro. Mga bro. Ayan na, nagsabi na si Brad Andy Lupena. Salamat, Brad Andy Lupena. Hindi na mawawala. Kung yung internet talaga ang problema, hindi talaga mawawala yan. Kasi hininaan ko na eh. Ay sabi naman ni Brad Andy Lupena, ayan, internet ang problema niyan, kaya static po. Ayan. Salamat, Brad Andy Lupena. So wala ho tayong magagawa dyan. Hindi nasakop natin yan. So ituloy ko lang ano. So anong nangyari ngayon, yung tinatalupan yung balat. Ganyan na nangyayari ngayon sa ating panahon, mga kapatid. Yung mga tao. Pero meron ka ngayong sasakyan, problemado ka. Kasi pinatutupad ng gobyerno ng tao. Ayan. Kaya sabi ko nga lahat ng kasamaan, nakikita na natin ngayon. Kaya kung ikaw ay nasa kapulungan, kung ayaw mo ng sakit ng ulo, huwag mong gawing, sabi nga ay kapartner ang gobyerno. Bakit niyo ba naging kapartner? Yung sabi ni Brad Andy Lupena, wala po yun, ituloy na lang po. Ayan. Siyempre, lagi kang talo sa bandang huli. Kasi kung ano yung gusto ng gobyerno, para kang ano yan, parang may pangaw doon sa ilong, yung tali sa ilong, na kahit saan ka higitin, kahit saan pakaliwa o pakanan, po pwede. Ayan. So, at yun ang nangyayari ngayon. At baka gamitin pa yung pandemya para magtuloy lang sila. Ayan. Nakita na natin yung kasamaan niya. Yan yung sinasabi ni Propeta Micas nung panahon na yun, yung kasalanan ng Israel na ginagawa at nakikita natin ngayon dito sa gobyerno ng tao. So malipat naman tayo doon sa mga relihiyon. Sinasabi doon yung propeta at saka yung saserdote na kaya lamang sila nangangaral o nanguhula dahil sa pera, sa lapi, upa. Hindi ko parehas ng relihiyon ngayon. Di ba? Halos lahat ng relihiyon na nakikita natin ngayon, hindi sila nakapangangaral kung wala ho yung upa, yung salapi. So, nakita rin ni Mika nung panahon na yun yung kasalanan ng Israel. Ano? So, ibig sabihin lamang, may pagkakaparehas yung naging kasalanan ng Israel sa nangyayari sa atin sa panahon natin ngayon. Kaya natatanungin natin yung mga kapatid natin na meron ng kahit paano ay pag-aari dito sa pakatandaan po ninyo. Bagay hindi nyo naman alam ito ng panahon kanina eh. Kumbaga, ngayon na lamang nabulga or nalaman natin na ito palang mundong ito ay mundo ng mga patay. Ibig sabihin, talaga yung mananatili dito sa mundong ito ay mga patay.
Di ba? Ayan. So kung meron na ho kayo mga nag-i-invest para ho mawalan kayo ng problema, stress, sakit ng ulo, i-let go nyo na ho yan. Ano? Para, sabi nga ho yung ating kalooban, magkaroon ng tinatawag na kapayapaan. Kasi habang ang puso mo ay narito sa buhay na ito, tiyak, wala ho yung kapayapaan. Bakit? Kasi ho, sunod-sunod kayo doon sa ginagawa kung sino man yung mga namumulo sa mundo nito. Pakatandaan po natin, mga kapatid. Kasi ang atin ho, pagpapakabanal, magbabanal ho tayo. Di ba? Pwede nyo, i-let go na yan. Kung meron naman tayong sinasabing pag-aaral. Kasi darating din po yung panahon, hindi nyo rin pakikinabangan yan. Di ba? Magiging isipin nyo pa rin yan. Habang ikaw ay naglalaga dito sa mundong ito, padagdag ng padagdag yung isipin mo. Kasi hindi titigil ang gobyernong ito na katulad ng nangyari doon sa panahon ni Mikas. Ano? Binabalatan nyo ng buhay. Pero kung buhay kang binabalatan, pinahihirapan ka. Di ba? Ilagay mo sa literal na aspeto. Ni ikaw halimbawa, ay nakatapos. Ano? At pagkatapos ay babalatan ka ng buhay. Hindi, uti-utiin kang babalatan. Eh di, pinahihirapan ka. Hindi ba? Pagpapahirap sa tao ang ginagawa. Nung namumulo o bumugobyerno ng tao. Hindi nila nakita yung Romans 13. Di ba? Pero nangangaral ngayon. Di ba na ang wika pasakop sa gobyerno. Tignan ninyo. Bakit hindi nila nakita sapagkat sila mga bulan nasa laman, wala silang nakikita. Pero iba yung nakita natin. Di ba? Ang mga reliyon, nagpakayaman dito sa buhay nito. Nagpakayaman sila. Nagpakayo ng mga simbahan, katedral, kapilya, malalaki. Milyon ang halaga. Diba? Kaya nakikita natin yung kasamaan. Ito po ay hindi natin nakikita nung tayo ay walang espiritu. Subalit nung magkaroon tayo ng espiritu at nanasa bayawa, nakita natin unti-unti. Di ba? Tama yung sinasabi ni Propeta Mikas. Binabalatan niyo ng buhay. Ha? Ang hindi. Nasabi ko, binabalatan niyo ng buhay ang aking bayan. Unti-unting himay ang kanilang mga laman. Tapos, kinakain ninyo ang kanilang laman. Binabakbak ang kanilang balat, binabalik ang mga buto. At tinatatag na parang karning iluluto. Di ba? Oh. Ano sabi ni Propeta Mikas sa 8? Subalit ako'y puspos ng kapangyarihan ng Espiritu ni Yahweh, ng katarungan at kapangyarihan upang ipahayag sa mga Israelita ang kanilang mga kasalanan. Well, alam naman natin na talaga namang itong mga nanguulo sa mundong ito ay talagang mga kasalanan naman. Wala naman talaga Espiritu ni Yahweh. Ultimo dun sa judiciary, ganun din. Wala naman mga espiritu yung mga yan. Yung mga hukom na yan. Walang espiritu yung mga yan. Hindi ba? Sila yung parang Diyos. Nasa kanila yung buhay at kamatayan. Pagka gusto nila, naikulong yung isang inosente, pwede. Bakit? Para silang mga Diyos.
mamamatay at pwedeng bumuhay. Nakita niyo po ba yung mga kapatid? O ito ang uwi ko dun sa ating mga kapatid na meron na dito sa buhay na ito. O kung yung nag-uumpisa pa lamang, pakaisipin niyo mabuti. Di ba? Sunod-sunuran ng mga tao. Kung ano sabihin ng gobyerno ng tao, mangyayari. Katulad na lamang halimbawa ng lupa. Hindi na makabili yan. Bakit nila ipinagbili? Sino ang nagbigay sa kanila para ipagbili yan doon sa mga tao? Anong kapangyarihan meron sila? Sinasabi ni Abayawa na itong lupa sa kanya. Bakit napunta sa kanila? Tapos, ipinagbili. Di ba? Gano'ng kahirap nitong mga namumulo na ito. Saan napupunta? Sa kanilang sariling bulsa lang. Di ba? So, para mawalan ho tayo ng isipin, sapagkat ang talagang layunin ay tayo ay maging banal, ayun ang kamuki ko sa mga kapatid. Alam na natin, o para lang sinasabi ni Propeta Mikas, pinakita niya yung kasalanan ng Israel. O yung mga pangulong nila, unti-unti niyang binabalatan ang aking bayan. Pinahihirapan ninyo. Tinatagnan. Pinahihirapan ninyo. Hindi ko kahirap yan. Papagawa ka ng bahay, anong gagawin sa iyo? Kinakailangan may inspeksyon, kinakailangan yung mga panagobyerno, elektrikan, tubig, di ba? Sabi nga mabuti nagkaroon po tayo ng espiritu. Dumating sa atin yung buhay na yun. Kaya, ang nasasabi natin, habang ikaw pala, dito sa mundo ito, nag-i-invest. Pakatandaan po natin yung sinasabi niya sa Mateo, na huwag kayong biglang magtipon ng kayamanan sa sanlibutan ito. Bakit? Meron dito magnanakaw. Meron dito sabi nga nila magnanakaw na anytime. Hindi ba? O mag-invest kayo hindi dito. Yan. Mga kapatid. Kasi pag ang invest mo dito, alam mo na ito ay isang mundo ng mga patay. So, ibig sabihin, para ka lang nag-i-invest doon sa walang buhay. Hindi ba? Kung meron na, halimbawa, meron na tayong tinatahanan. Okay na, di ba? Meron na. Okay. Pero yung ikaw ay maglagak, bumili, nakatulad ng ginagawa ng mga relihiyon. Para sa kanila kasi, yun eh. Pero sa mga banal, hindi po yan. Hindi po ganoon. Malaki ang pagkakaiba. Sinasabi niya 16:8 ng Lucas, anak ng sanlibutan ito. Bakit sinabing anak ng sanlibutan ito? Kasi yung iniisip nila na andito sa sanlibutan ito. Wala silang isip doon sa bagay ni Abayawa. Nasa sanlibutan ito. Pag tumama yung negosyo, siyempre, di ba? Bili. So, yun, may problema yan ako tayo dun sa internet. Sa internet na sinabi ni Brother Andy. Wala ko sa unit eh. Wala sa unit. Wala dun sa audio kasi hinaan ko na yung audio. 49% na lang yan.
At ganoon din ang sa relihiyon naman, ganoon din yung mga miyembro nila, niloloko. Para saan? Para sila ay mapagparami ng mga simbahan, mapagparami ng mga lupain. Ganoon din. So, ang kanilang isipan talaga dito sa buhay nila. Na itong mundo naman na ito, na darating yung panahon, hindi rin mapapunta sa atin. Di ba? Kaya sabi ko, dapat to, isang araw matalakay natin kung bakit nagkarmas yung napakaraming mga bansa. Anong dahilan? Halos lahat. Meron pala namang bansa na wala silang army, pero may mga police. Saka meron silang, ang Japan ho, meron din silang mga tinatawag na kagamitan pang-digma, pero hindi sila makikipagdigma. Meron na pa silang ugnayan ng US. Pero isang araw, kung lolo din, matalakay natin. So, yun mga kapatid makita lang natin dito ngayon, yun nangyari sa panahon ni Micah at sa panahon natin. Hindi lang naman itong panahon nito, mga panahon pang nakaraan. So, nakita lang natin ito. Tinayag na Abayahawa. Di ba? So, yan. Tama yan. Pati itong katawan natin ito, iiwanan natin. So, yun. Napakalaking ito mga kapatid. So, kumbaga ay yung ating isipin dito sa buhay na ito ay medyo malis. Diba, sa mga kapatid natin mga kumikita, wala nang problema kung meron kang, siyempre, yung mga hindi mo pa alam, nakapag-invest ka. So, anong gagawin mo ngayon? Diba? Darating din yung panahon na yung invest na yan, mapupunta rin sa iba. Ayan. So, yan mga kapatid. Nawa po ay, yan. Ayan. So, nawa po ay itong ating tinalakay ngayon na kaunting kaalaman sa kasulatan, magbigay ng kaunting sa ating mga kapatiran. Hindi lamang sa ating mga kapatiran, doon sa ating mga kapatid na o yung mga unknown viewers o yung mga tinatawag na hindi pa natin nakakasama, mga nanonood sa video o sa YouTube. Makita na nila yung ating pinupunto noong kasulatan na yan. So, mawawalan ka ngayon. Ang laking bagay na mawala yung problema mo. Hindi ba? Sa gobyerno ito. May pros and cons kumbaga. Hindi lahat kabit. Hindi lahat kabit, siyempre, mag-aalpas. Pero kalimitan, laging panalo yung gobyerno ng tao. Laging panalo sila. Wala naman silang bibitawan samantalang ikaw nagbibitaw. Nagbibitaw ka na pinagkitapan mo samantalang sila wala. Sahod lang sila ng sahod. Kung ano yung direktiba nila, salita lang, laway lang, nagkakapera. Tingnan nyo, nagkakaroon ng problema. Diyan sa LTO. Tanong ni Bernardo. Ayan. Magandang gabi po, bro. Paano po ba maliligtas ang tunay na mananampalataya? Ito po ba ay nagsisimula sa paghihirang o rapture? Ayan. Nakakapanood niya si Brad Bernardo dito sa 624. 624 din sinabi ko. Tama ba? Sa DC ba yun? DC. Ayun. Nasa DC, doon sa aking
paano po ba maliligtas ang tunay na mananampalataya? Ito po ba ay magsisimula sa paghihiram o rapture? Nagsisimula po ang kaligtasan kung ikaw ay pinanganak ng hindi. So, time check na tayo, 6:44 na. Ayan. So, ang sagot po doon, Bernardo, nagsisimula ho. Yeah. Magandang gabi po. Paano po ba maliligtas ang tunay na mananampalataya? Ito po ba ay magsisimula sa paghihiram o rapture? Siyempre, kinakailangan yung mapanganak ang muli. Siyempre, hindi ka naman po pwedeng ipanganak ang muli kung hindi ka hiniram. Agapay po yun. Kasi hindi ka naman po pwedeng ipanganak ng muli habang hindi ka hiniram. So, hiniram ka and then ipanganak ng muli. Doon magsisimula. Yung rapture, wala po yan. Ano lang po ng mga religion. Sabi nga invento lang yan. Yeah. So, doon tayo sa katok. Sister Vivian Mana, pag ako'y nakarinig ng pastor o pastora, parang ang babaw na sa pandinig ko. Kasi wala naman yung salitang pastora eh. Wala yan. Inimbento lang yan. Komo na pangasawa ng pastor, pastora na. So wala yan. Ano yan? Invento. E di, namumuhay ka rin sa kasinungalingan. Limawa, isang pastor, may asawa. Ang tawag doon sa asawa ng pastor, pastora. Ano? Pag tinawag ba, halimbawa, si Pedro ba na may asawa? Tinawag ba yung kanyang asawa ay pastora? Hindi naman. So, ano yan? Invento lang yan, sis. Bibigyan na. Kaya pagka nakarinig ka niyan, tama, talagang mababaw. Wala silang malay dyan. And then, blood ramolecto, nawala po ang audio ninyo. Dami nagkaroon ng problema yung audio. And then, Sister Lolita Corsigan, mahihirapan po talaga silang unawain ng ating pong naunawaan. Kaya nga po may hiwaga po si Abayawa. Lolita Corsigan, sarado po kasi ang isip at pinatigas na ang kanilang puso. Kabag-habag naman po. Alam niyo po ba, meron akong ibabahagi sa inyo na kung si Yahweh ay mangangaral ngayon, ay ang daming pagdadaanan niya. Kukuha ng mga permit niya. O, lalo na nung bumuhay siya na mapatay. Isang araw ho, itapig ho natin. Ayan. Lolita Corsigan, sarado po kasi ang isip at pinatigas na ang kanilang puso kabag-habag naman po. Rodelio na ba, tama po si Senyor, wala po silang pangunawa, mabalalan po, nakabaga sila ni Abayawa, makikita nila ang tunay na aral at katotohanan. Ito po ang magpapalaya sa kanila. Maria Victoria, hello po sa lahat. Muling salamat. Abayawa, medyo late ako. Sebastian Juarez, magandang gabi po sa lahat ng kapatid sa Assembly of Yahweh. Maraming pasalamatan at purihin po ang nag-iisang makapangyarihan. Banal na walang iba kundi si Yahweh. Sebastian Juarez, lagi po mga kapatid. Sa Biblia na namimigay po ng pera ang gobyerno, saan kukunin? Ay hindi sa populasyon din. Rosely Bando, totoo nga po yung vlog, magkakahaling tulad yan. At ngayon, pareho na kagaya yun sa news na kaibiga. Dalawang minoridad pinatay tapos itinapon sa dagat. Sobrang kasama na. So nakita niyo na yan. Nakita niyo yung gano'n. Hindi kayang pigilin ng gobyerno yung kasamaan na nangyayari ngayon. Pero mo, kahit sino, abogado, hukom, pwede nang patayin anytime. Walang
gusto mahawakan sa leeg yung mga tao. Siyempre, pagka kayang-kaya, sunod-sunuran ka. Oh. Baka nga ho itong bansang ito maging bansang komunista. Di ba? Na katulad na nangyari ngayon dun sa ano ba yan? Ayan ba yan? Burma? Lolita Corsica, hindi na po kami kumakain ng anumang uri ng karne. Kananda Villara, Watson from UAE, dumay na po dito, signal ko lang, medyo paalo na alun pa. Lolita Corsica, sobra po ang naging pahirap sa mga tao noon ng Pangulo. Bro, wala pong pinagkaiba sa nangyari sa atin ngayon. Yun lang naman ang gusto kong maipakita ho dito ngayong hapon na ito. Ang laki ho ng pagkakaiba sa panahon ni Nikas. Pero nyo, ₱739 BC, 686 BC, doon sa panahon ni Hezekiah. Di ba? So, malaki. BC bago yung Kristo. Tapos yung Kristo, at saka sa panahon natin ngayon, 2,000 taong mahigit. Malaki. So, hindi sila talaga magkakatagpo. Pero hindi yun eh. Ang nakita ko natin dito, nabibigyan natin ng pansin yung kasalanan ng Israel. Yung Pangulo, mga saserdote, at yung mga propeta. Mr. Pasis, tama po, Brad. Ezekiel Omali, para ka talaga ginigisa sa sarili mong mantika, pag sa gobyerno, biruin mo, ikaw na mismo ang magbabayad ng tax. Katakot-takot na requirements pa, na di mo rin mapapakinabangan, at tapos sa corruption lang na napupunta ang tax. Unti-unti lumilinaw sa atin, mga kapatid. Hindi ba? Talagang sa corruption, sa kasamaan. So, baka mamaya, ang nangyari, imbis na tayo ay maging anak ng kalunagan, maging anak tayo ng sanglibutan. Di ba? Yung nakalagay doon sa 16. 8. Pagkahululobin niya bayawa, yan ho ang aking papaksain bukas. Lolita Corsica, huwag na po, bro. Bigyan man na maliwanag po kahit nag-i-static. Koda Abba, Yahawa. Lolita Corsica, 3 thumbs up. Sister Eva ako rin magandang gabi po sa lahat. Ayan. Wilfred Bedes, tama po bro, iiwanan natin itong mundo ito, pati itong katawan natin ito. Rosly Bandoho, tama lang po brad, na makontento ka sa anumang meron ka, yung makain lang araw-araw, okay niya. Tama ko yan. Diba sinasabi nga niya, may damit, at may pagkain ka, may kakontento ang anak niya. Kasi pagayahin pa natin itong mga anak ng sanlibutan ito na kanilang ipinamamarali yung magagandang mansyon, maraming sasakyan, maraming lupain binili. Tingnan ninyo, meron po dito sa amin palibasa nga siyempre marami siyang yaman, marami. Okay no, makikita mo puro for sale yung pinagagagawa. Wala na ho yung matanda, yung anak na lang, puro for sale. Siguro sumasakit na rin ang ulo. Lalo na pagka yung mga apartment, nagpagawa halimbawa ng 10 pito, hindi naman. Kasi ang nakikita lang po ng tao ay yung ganansya yung magiging ganansya niya o yung kikitain. Pero hindi niya nakita, halimbawa, nagkaroon ka ng mga uupa na hindi nagbabayad. Problema, bakit? Iiwanan ka ng alin. Yung kuryente ginamit nila, yung tubig na ginamit nila, ikaw magbabayad, no? Di ba? Tapos pagdating doon sa bayaran ng amilyar, ikaw pa rin.
Yun ba? Di ba sa kanyang ulo yan? Sana makita ng mga kapatid natin. Di ba? Eh ano, kumbaga, sabi nga natin, nangyari na yung blood kasi, hindi pa, may umarin lang na alam yung blood. So, maraming panahon pa. Malaki pa yung panahon. Huwag natin gugulin yung nakikira natin buhay dito sa mundo ng mga patay na merong isipin, meron tayong stress, baka yung ang pumatay sa atin. Di ba? Kaya natin kairalin na sa ating mga buhay, yung bunga na ng Espiritu, pag-alaan, kapayapaan, pag-ibig, pagpapahingoon. Di ba? Sarap. Di ba? O, di pati una na sa atin, si Abayawa. Baka ho mangyari, imbis na bunga ng Espiritu. Yun nga sinasabi nga natin, baka maging katulad ng tayo ng anak ng salitan. Di ba? Well, rebeldes, papugro, sana loob ni Abayawa, paksain mo yung sinabi mo po na bakit nag-aarma sa mga bansa. So marami na tayo nakalinya. Q. Salamat. Lorita Consider, parehas lang po ang gobyerno at reliyon noon at ngayon. Well, Pedro Balatiba, papuri at pasalamat ng dakila sa ating Elohim na si Abayawa, ulitin ko na lang sa video. Lorita Consider, tama po bro, basta kumakain pa po at may dinadamin sapat na po. Samuel Batoni, ang mga banal ay nalalakbay lang sa mundo nito. Lolita Corsiga, Rehats, Bidenmana, si Prat Dibora, Propetisa, Dibora. Rosly Bandoho, paano ngayon Brad? Kung hindi na tayo pasakop sa gobyerno, hindi tayo matatawag na NPA. Hindi naman. Kasi yung New People's Army, tayo, NPA, no permanent address tayo. Di ba? So, magkaiba yung propetisa kaysa dun sa pastora. Sister Vivian. May propetisa talaga. Pero walang pastora. Yung ating hindi pagpapasako, sis Rosly Bando, kasi wala namang batas na ginawa ang gobyerno ng tao na katulad ng batas ni Abayawa. Di ba? Wala. Ang kalimitan sa batas na ginawa ng gobyerno ng tao, puro pakabig yan. Kabig. Hindi naman tayo pwede yung NPA na no permanent address. Iba naman kasi yung NPA. Ang NPA talaga pumapatayan para dun sa ideolohiya nila. Diba? At saka gumagamit sila ng lakas, baril. Ay, hindi naman. So malaki ang pagkakaiba natin dun sa sinasabing NPA kaysa atin. Hindi ganun. Mr. Francis, maraming salamat sa mahal na Abayawa, puri ng banal na Abayawa. Ang banal, mga Panginoon Elohim, Abayawa. Fortunato Juarez, Sister Christy, salamat po Abayawa, ang Panginoon ng Broken Man. Sister Bimana, nag-aral sila ng theology, kaya gano'n ang tawag sa kanila. Pastor na sa Bible. Sana kung nag-aaral siya. Kasi ang pinag-aralan naman nila, hindi talaga yung kasulatan. Ang pinag-aralan nila kung ano yung itinuturo ng founder nila. Kaya nga sila may paaralan ng kanila. Halimbawa, siguro, meron silang paaralan sa teolohiya. Si Villanueva, gano'n din. O si Soriano, may gano'n din. Pero ang itinuturo doon sa kanilang paaralan, yung turo nung founder. Diba? Hindi naman talaga yung galing sa kasulatan.
Sister Lolita Corsica, maraming salamat po, Abay Hawa. Sobrang ganda po ng araw sa itin, Brad Emanuel. Maging sa KKK, kaunting kalaman sa kasulatan. Sister Eva Jacobes, salamat po, Abay Hawa. Ang aking partner na po ang masigasing makinig. Salamat, brother, sa iyong pagdalo at pakikinig dito sa ating kaunting kalaman sa kasulatan. Patuloy na palakasin ka ni Abay Hawa. Ayan. Brother Emiliano, time check 6:59 na. Ayan po mga kapatid, at loading po ni Abay Hawa na sabi ko nga kanina dun sa patiuna natin, ito kasi hindi kayang tanggapin nung nasa laman. Ang makatatanggap lang nito yung mga nasa espiritu. So, pagka ikaw ay nasa espiritu, naku siyempre tuwan-tuwa tayo dahil nag-uumapaw tayo sa kagalakan, busog na busog tayo sapagkat nasa espiritu yun. Diba? Samuel Rotoni, 3 hearts. And then, 26 na po yung ating, anong viewer? 16 yung ating thumbs up. Mukhang matumal yata. Ayan. O yan. Bawas-bawas tayo ng isipin, no, mga kapatid, sa kapulungan sa assembly. Ako, pagka ho nangyari yung ating pinag-aralan ngayon, iyan hong kagalakan, yung kapayapaan. Kaya natin hong mabuhay dito sa mundo ng mga patay na ito. Ayan. So, ang wala lang dito ay si Sister Alicia Porpayas, si Brad Nardo, at si Brad Caros. Ayan. At pati si Sister Jong. So, hindi na ako babanggit pupunta ng GC, no? So, yun po, Sister Alicia Porpayas, Brad Nardo Corsiga, at si Brad Caros Gasbar. Ayan. Sister Jong Bibiliana. Dito sa ating mga kapatid sa live monitor, si Brad Wilfred Bedes, Brad Rodelio Nava, Emiliano Umali Jr., Francisco Lopez, Sister Lolita Corsiga, Sister Vivian Mana, Sister Reverisa Shirley, Melchor Pasis, Sister Lore Calderon, Sister Gina Macoco, Sister Chris Junker, Inmundo Umali, Brad Alberto Palado, Brad Samuel Lutoni, Rosmy Bandojo, Brad Ezekiel Umali, Fernando Abellera, and then Francis J. Lopez, Ricardo Quaresma, Shirley Abrera, Brad Ramon Recto, Brad Rodelio Nava, Maria Victoria, Sebastian Juarez, Brad Alex Algado, Rosly Bandojo, Fernando Abellera, Brad Andy Lopena, ayan, Brad Ezekiel Umali, sino pa? Sister Eva Jacobe, Brad Ed, ayan, Wilfredo Balatiba, tama po, Wilfred Bedes, 3 hearts, Melchor Pasis, 3 hearts, Ricardo Quaresma, 3 hearts, Sebastian Juarez, maraming salamat po, Brad, lalong-lalo na kay Bayhawa, sa unawa, buhay at espiritu na ibinigay niya sa atin, pasalamatan at purihin po siya, magpakailanman, Lord, mga kapatid. Brother Moleto, kaya nagpo ay itinas ang presyo ng baboy at ay na po ipakain ni Hawa ang baboy pati isda, galunggong mataas ang presyo. Ayan po, sabi ni Brother Moleto. Dalawa po ang ating viewers, 17 yung ating thumbs up. Muli po maraming salamat sa ating mga kapatid doon sa GC at dito po sa ating monitor sa live natin.
Minsan pa, sumating po ang biyaya, awa, habag, o pala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Abayama. Isang magandang gabi sa bawat isa. Muli po, maraming pong salamat sa bawat kapatid kay Abayhawa at maging doon sa mga anong viewers, sa ating mga subscribers, maraming pong salamat sa inyong lahat. Pagpalain po ang bawat isa sa kapulungan ni Abayhawa. Magandang gabi.